magandang lalaki, babae po. Sa inyo lahat, ako po si Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Dito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Ang pag-uusapan natin ngayon ay to quit or not to quit. Yan ang tanong ng maraming tao ngayon. May mga tao nga, Sir Vic, litong-lito na sa buhay kasi hindi nila alam kung dapat ba silang lumaban o sumuko. Totoo po, yan po pinagdadaanan ng napakaraming tao ngayon. Tatrabaho, mag-resign ba? O tutuloy? Mag-aaral na ba? O hindi na? Mag-boyfriend, tutuloy ba relasyon? O hindi na? Maghihiwalay ba? O hindi? Ang dami pong tanong ng tutuloy ba o hindi tutuloy? Uurong o susulang problema po, malaki talaga yan. Yes, so dapat ka na bang sumulong o umurong? Yan. Magtatrabaho pa ba o hindi na? Itutuloy pa ba ang negosyo o isasara na? Magre-resign na ba sa trabaho o itutuloy pa? Titigil pa bang maging OFW o magre-renew pa ng kontrata? At marami pang iba. Yan, okay. Itutuloy ba ang pag-apply ng green card? O hindi? Ayan, okay. Itutuloy ba paaralin pa ba yung kamag-anak mo? Hindi. Ang dami po. Basta napakadami pong urong at sulong sa buhay. Tutulong o hindi pa tutulong? Pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin para malaman kung dapat ka pa bang lumaban o bumawi. Okay, sa ating episode na To quit or not to quit? Yan po ang tanong napakaraming tao and hopefully masagot po natin yan sa araw na ito. Sa ano ang aksyon mo? Pag-uusapan naman natin, ano ang magandang aksyon kung gusto mong bumait pero hindi mo Ayan, magawa? napakadami pong ganyan. Napakarami ito. Sir, gusto ko talagang bumait. Sir, ayoko nang gawin to. Sir, gusto ko itigil to. Sir, ang dami na. Sir, hindi ko magawa. Ano ba ang dapat ko gawin? Naku, good news. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, simulan muna natin ang Believe It or Not segment. Ito yung parte ng ating programa na nagbibigay kami ng paniniwala na maaaring magpaganda ng buhay ninyo. Take note, ulitin po natin ha. Pwede itong magpaganda. Kaya makinig kayo mabuti. Pero hindi sigurado. Pwede itong magpaganda ng buhay nyo kung una makikinig kayo ng mabuti. Pangalawa, paniniwalaan nyo yung sinasabi namin sa inyo. At pangatlo, gagawin nyo. Pag ginawa nyo ito, ay nako, malamang po, tunay na gaganda ang buhay nyo. Okay, ang ating Believe It or Not quote natin ngayon ay, hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny. Ang ganda po niyan. Yung kahirapan daw po ang naghahanda. Open, importante. Sa Oo. Tagalog na open. Kadalasan. Sige, tuloy mo. Na naghahanda sa isang ordinaryong tao para sa isang extraordinaryong destiny? Kapalaran. O pupuntahan. So, yun po, napakaganda po nito. Okay, marami ka bang problemang pinagdadaanan sa buhay mo ngayon? Ikaw mismo. Tango. Ayan. Kung minsan, feeling mo parang susuko ka na. Tama. Please lang, don't forget itong quotation na sinishare namin sa'yo. Baka nakalimutan mo na. Mga pakisabi ulit. Often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny. Totoo po yan. Kung marami kang problema ang pinagdadaanan ngayon, kadalasan daw po, ang paghihirap natin sa buhay ay isang paghahanda, pagtuturo, o pagsubok na kailangan nating daanan kasi itong mga bagay na to ay gagamitin ng Diyos para ihanda tayo sa isang napakagandang kinabukasan. Kasi parang ano lang yan, sir, parang pag-aaral lang yan, di ba? Mas mahirap ang subject, mas marami kang matututunan. Totoo yan. So parang diba? naalala po nung estudyante ka, di ba? Ang hirap-hirap naman subject nito. Dahil sa hirap, nag-aral ka. At dahil nag-aral ka na matindi, ang dami mong natutunan. Yun po yung parang buhay natin. Sa hirap ng problema, nag-aral ka paano solusyonan. At dahil nag-aral ka, nasolusyonan mo yung problema pinagdadaanan mo, umayos ang buhay mo. O minsan, mas mahigpit, mas terror yung teacher, mas lalo ka napipilitang mag-aral. Totoo yan. Ikaw. Diba? Isipin mo ang pangalan ng teacher mo na hindi mo makalimutan. Promise! Malamang, yan ang terror mong teacher. Ako po, hindi ko makalimutan, terror teacher ko, nang estudyante pa ako.
Grabe po. Talagang pinahirapan ako ng teacher na yun. Pero alam niyo po, babalikan Doon ka ko, natuto. dami ko pong natutunan because of that terror. Ibig sabihin, dami ko natutunan dahil sa hirap na pinagdaanan ko. Kaya pinaghirap na pinagdadaanan mo, kung a-action ka ng tama, magigipong landas yan para gumanda ang buhay. Sabi nga ng iba mas mahirap daw yung kurso nila, mas mataas ang Totoo sweldo. yan. Normally, pag madali ang Oo. kurso, mababa ang kita. sweldo. Oo. For example, mga doktor, di ba taas ang sweldo ng doktor? Ang tagal po nila nag-aral eh. Ganyan po kakapal yung librong pinag-aralan nila. Kaya isang tutok lang po ng status ko. Alam mo yung status ko? Para ba 300, 500, 1,000. Lalo na po ngayon, ang mahal na po ang consultation. Eh kasi naman po, mahal naman po ang ginastos nila sa pag-aaral. At Dami maraming pong dinaanan pagod. na hirap. Mhm. Oo. Kung masyado ka maraming problema, baka naman hinahanda ka ng Diyos sa mas magandang kinabukasan. Ang dapat mo lang gawin ay ipasa mo ang pagsubok ng buhay. Yung pong critical. Ito po yung critical. Hindi dahil may pinagdadaanan kang problema, gaganda na ang kinabukasan mo. Hindi Yes. po. Gaganda lang ang kinabukasan mo kung ipapasa mo ang mga pagsubok ng buhay. Parang ganito po. Grade 1. Pumasok ka. 1 taon. Hindi mo pinasa yung mga exam. Next year, ano ka? Grade 1 ulit. Yun, hindi ka papasa. Oo. Hindi gaganda kinabukasan mo. Pero grade 1, nag-aral ka, ginawa mo dapat mo gawin. Pinasa mo, grade 2 ka. Ganon din po sa buhay. Kung ikaw nasa grade 1 ka ngayon ng buhay, ipasa mo mga pagsubok ng buhay. Paano ipapasa? Lahat ng problema mo dumadaan sa'yo. Pagsubok yan, test yan. Tawag ko yan, test. Ipasa mo. Paano ipapasa? Mag-aral ka, magtanong ka, magpa-counsel ka. Pag pinasa mo yan, next year, grade 2 ka na. Kaya pala ang ganda ng quote, yung paghihirap, pine-prepare ka, kahit na ordinaryong tao ka, nagiging extraordinary yung kinabukasan mo. Kasi dinaanan mo yon kahit na mahirap, di ba? Kaya ang payo namin, maniwala ka, believe it, paniwalaan mo that hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny. Meron pa nga tayong sinasabi dyan na it is actually transforming season. Ito daw yung nagtatransform para i-transport ka sa destiny mo. Gaya po ng mga taong nakikita nyo yung matagumpay, ang dami pong exam na pinagdaanan niya. At pinasa po nila, kaya sila nakarating dito. Pero tandaan niyo po, itong extraordinary person na to, na para bang ang galing-galing naman, balikan niyo. Ordinaryong tao lang po yun, na patuloy na sinubok ng panahon at pagkakataon. At every time sinusubok, umaangat, at nakarating po siya dito. Yan din ang pwede mangyari sa iyo kung ipapasa mo ang mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo ngayon. Marami pa tayong pag-uusapan ha. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa pinakahintay nyo. Ikaw, ano action mo segment? Ayan, tandaan mo ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi pwedeng puro ngawa o dakdak. Dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng mga ginagawa mo, hindi ng sinasabi mo. Kaya napakaraming tao, sakdak ng dakdak, walang nangyayari. Kasi nga po, panay dakdak dapat may gawa. Kaya sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So, kung meron ka pong sitwasyon na kailangan ng sitwasyon, baka pwede mo padala sa amin, baka matulungan ka namin. Yes, oo ha. Bago namin i-discuss, padala nyo po sa amin, sa aming Facebook account, Buhay Unleashed, no? Or Vic and Evelyn Garcia Facebook fan page, or sa aming YouTube channel, kasi baka sitwasyon nyo na ang susunod na aming aaksyonan. Yan. So, makinig po. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay Ano-ano ang magagandang aksyon kung gusto mong bumait, pero hindi mo magawa? alam niyo po, maraming tao po ang dumadaan sa ganito problema kasi hindi lang bumait. Gusto kong pumayat, gusto kong mag-diet, gusto kong gumanda buhay, gusto kong tigilan na tong bisyo. Ang dami po. So, you can apply this sa lahat ng sitwasyon pinagdadaanan niya na gusto niyong baguhin sa buhay mo. Yes. Kaya Sir Vic, ikaw, anong aksyon mo? Okay. Ano aksyon ko? Ano magandang aksyon ko ang gusto ko nang bumait pero hindi ko magawa? Simple lang po. Makinig po kayo mabuti. Ang dapat mo gawin, kumanta ka na lang. Ano ba? At malamang, alam nyo na ang kakantahin. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa
nasa tao ang gawa. Yan po ang dapat niya gawin. So, kakata lang po kayo. Okay na. Medyo, joke lang po, joke lang. Okay. O, seryoso na tayo. Makinig po kayo. Kung gusto niyo talaga bumait pero hindi niyo magawa, malamang ang ibig sabihin niyan, baka sinubukan niyo ng bumait pero walang nangyari. Yun po ang ibig sabihin niya. Parang I did my best. Yan. Marami kang pwedeng gawin para matupad mo tong pangarap na to. Pero for today, bibigyan lang kita isang napakagandang technique, napakagandang tip na pwede mong subukan para yung gusto mong bumait, magagawa mo na. O yung gusto mong magbago sa buhay mo, magbabago na. Kaya makinig ka mabuti. Isa lang ang tip ko. Opo, isa lang. At kung gagawin nyo to at kailangan intindihin nyo, pwede ito magpagpaganda ng buhay nyo. So ito po ang gagawin niya. Kung gusto nyong bumait, pero di nyo magawa, maghanap ka ng dream mate. Ulitin ko po. Dream mate. Malamang ang tanong ninyo, ano ba ang dream mate? Ayan, makinig po kayo. Ang dream mate po ay isang tao na kasama mong nangangarap at tutulong sa'yo na ikaw ay bumait. Kahit hindi mo magawa. So, linaw po, dalawang klase po tutulong po nitong dream mate nito. Sa Tagalog ng dream mate, kasama mong nangangarap. Okay? Ang tulong po ng dream mate nito ay sasamahan kang mangarap na bumait ka at tutulungan kang bumait. So, ibig sabihin, hindi lang po siya sasamang mangangarap, tutulungan ka. So, sige, sir, paano to? Ito, papaliwanag yung mabilis. Kumbaga, sabihin mo sa dream mate mo yung gusto mong mangyari. Yan. So, unang-unang... Siyempre, dapat i-clarify mo yan. Ano ba yung gusto mong ma-achieve, yan. diba? So, yun pong unang-unang gagawin nyo. Maghahanap kayo ng dream mate. Okay. Yes. Tapos, sasabihin mo sa dream mate mo kung ano yung gusto mo mangyari. So, sino-sino ang mga qualified maging dream mate? Dapat yung mga tutulong sa'yo, ito yung mga tipong nanay mo, pamilya mo, asawa mo, di ba? Pwede rin anak mo, kaibigan pwede mo. kaibigan mo. So, ibig sabihin, maghanap po kayo ng taong tingin nyong mahal kayo, concerned sa inyo, at handang tulungan kayo maabot yung pangarap nyo. Ang tawag po natin dyan, dream mate. Take note, hindi kailangan maging kapamilya, pwedeng kaibigan. Okay? So, maghanap po kayo na, so mag-isip na kayo, sino to, sino to, sino to, sino to. Pwedeng dati mong classmate, o pwedeng classmate mo ngayon, diba? Okay? So, pag na-identify mo na siya, kausapin mo, pwede ka ba maging dream mate? Ano yung dream mate? Ito yun, kasama kong mangangarap at tutulungan kayo ako maabot yung pangarap ko. Pagkatapos mo nang masabi sa kanya, i-share mo na yung ano ba yung dream mo? Gusto ko magpapayat, gusto ko bumait. Yan. So, ang gagawin niyo po yun. Ayoko nang magalit, ayoko nang pagka merong pagkakamali, magagalit ka agad, di ba? You want that transformation to happen in your life. So, whatever yung gusto mong mangyari, i-share mo sa inyong dream mate. Dapat, sa tulong ng yung dream mate, maglalagay kayo ng reward at corrective action every time na hindi nagagawa yung dapat mong gawin. Yan, malinaw na. May dream mate ka na. Okay, naghanap ka ng dream mate. Nakita mo na yung dream mate mo. Shinare mo na yung dream mo sa kanya. Ito susunod mo gagawin. Sasabihin mo sa kanya, okay, ito yung gusto natin mangyari. Ito gagawin natin. Dapat hindi na ako kain ng kanin. Yan, for example, tapayat ka. So, dream mate, pag nakita mo ako kumain ng kanin, may parusa. Ano yung parusa? Bibigyan mo ako ng 100 pesos. Si dream mate, ang bibigyan mo ng 100, sigurado babantayan ka niyan. What cup of rice? Pero 100. dapat naman, may parusa rin naman sa sa'yo. Yun nga, si dream mate nga. Si dream mate ang magkakaroon ng 100. Ikaw, 100 ang mawawala sa'yo. Dahil kumain ka ng rice. So, akala ko i-reward ka pa Hindi. So, si dream mate ang re-reward mo para bantayan ka talaga. So, pag binigyan mo ng ganitong reward si dream mate, at ikaw, pe-penalize mo sarili mo ng ibabantayan ka talaga ng dream mate. Dapat, ang pinaka-importante dito, ibibigyan mo ng lisensya o karapatan na palalahanan ka, pagsabihan ka, parusahan ka, kapag hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Yun po ang papel ni dream mate. Bantayan ka, okay, pagsabihan, at parusahan. Depende sa inyong pinag-usapan. So basically po ang mangyayari, para ka may bantay. Kasi po, sinubukan mo ng mag-isa, hindi mo nagawa. Dapat meron pa dapat pirmahan yan kasi baka mamaya magalit ka kapag pinagbawalan ka, pinarusahan ka, di ba? So, ito po yung technique na makakatulong po sa inyo pag may kasama kayong nangangarap. Ang tawag po natin doon,
si dreammate. Kaya maganda po, si dreammate yung medyo madalas mong kasama na pwede ka talagang batayan. Actually, pwede ka pa nga 2 o 3 dreammate to. Pwede may dreammate ka sa bahay. Meron sa opisina. Meron sa opisina. Kasi nga, Oo. hindi ka naman kayang bantayan ng kaibigan mo sa bahay. Pero kayang bantayan ka ng nanay mo, kapatid mo. So, yun ang dreammate mo sa bahay. May dreammate ka sa opisina. Kung estudyante ka, may dreammate ka sa school. So, find somebody who will care for you so much na bantayan ka, parusahan ka, inisin ka kuminsan, asarin ka para magbago ka. Promise po, this technique can make a lot of difference sa mga pangarap mo sa buhay. Marami sa ating mga kababayan gusto nang huminto ng pagsisigarilyo, di ba? So, that is actually a habit na ayaw na niya. Diba? Kaya So, nahihirapan siya. nahihirapan siya. So, every time na nakikita ka, kukuha ka pala ng sigarilyo, meron na dapat nagpupulis sa'yo. Kadalasan yan, sino yan? Kaopisina mo, kaibigan mo, kabarkada mo. Kasi madalas mo kasama, makakatulong po siya ng malaki. So, kukuha ka pa lang ng sigarilyo, pigil na. Bibili ka pa lang. Wala pa kang sigarilyo. Nagkakaintindihan po tayo. So, opisina, bahay, ang laki pong tulong nito. O, recap lang ha, ano-ano magandang aksyon o ano ang magandang aksyon kung gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Simple lang, humanap ka ng dreammate at ibigin mong tunay. Nakasama mong nangangarap at tutulong sa'yo na ikaw ay bumait. Gawin niyo po ito. Promise po, it will make a lot of difference. At kung tingin nyo nakatulong, isuming na ginawa nyo, nakatulong, sulatan nyo naman kami, bigyan nyo po kami ng feedback na nakatulong si dreammate sa pagpapaganda ng buhay. Yan, para tuluyang ma-unleash ang iyong buhay. Para magkaroon kang tunay na buhay, unleash. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para malaman kung dapat pang lumaban o dapat nang bumawi. Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleash. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa paborito yung segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Magtanong. Huwag manghula. Kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. Okay, isa sa pinakamalaking problema ng maraming tao ngayon ay hindi nila alam kung kailan ba dapat lumaban o bumawi. May mga tao po ngayong litong-lito na, gulong-gulo na, hindi na alam ang gagawin. Kung ititigil na ba nila yung ginagawa nila o itutuloy pa nila. Yan po yung ilan sa mga bagay na nakakagulo ng napakaraming tao. Kasi parang minsan nila, kung itutuloy, tama ba? Kung ititigil, tama ba? Hindi nila alam kung alin ang tama. At because of this, ang dami po tayo taong nalilito at naguguluminahan. Alam mo yung naguguluminahan? Oo, nalilito. Napahirapan mo rin ng konti. Kasi gano'n rin yun. Hindi alam ang gagawin. Okay, confused. Confused po sila sa buhay. At malamang, ikaw habang nakikinig, may kilala kang naguguluminahan. Magpapakasal ba o hindi? Oo, yung kanina binanggit natin, di ba? Mag-aaral ka pa ba o hindi na? Magninegosyo ka pa ba o hindi na? Ito. Oo. Hihiwalayan na ba ang boyfriend o girlfriend o ilalabang pa ang relasyon? Naku, yan ang mga mga problema ng mga bata. O kaya naman, liligawan ko ba o hindi? O naliligaw naman, parang walang pag-asa. Itutuloy ko ba ang panliligaw? Parang wala namang magandang nangyayari o hindi. Tapos sabihin niya, may kilala naman ako, walang magandang nangyayari, biglang umuo. Kaya medyo, hirap na hirap po ang gagawin. Ito, magpapakasal na ba o maghahanap na lang ng iba? Iba naman, makikipag-live-in pa ba o hindi na? O pakakasalan na niya, di ba? Sa problema mga may mag-asawa, yon, maghihiwalay ba o magtitiis na lang? May mga pagkakataon niya na titiisan ko na lang ito kasi sawa ko naman ito, nanay siya na aking mga anak. Tiis na lang. May mga gano'n. Makikipagbalikan ka pa ba o ayaw mo nang balikan? May mga pagkakataong hiwalay na pero parang namimiss mo. May mga pagkakataong ka, di ba? Babalik ba ako sa dami din naming sitwasyon? Baka naman gumayos, baka naman problema po yan. Ito naman, sa iba, makikitira ka pa ba? Yan. Sa bahay ng biyanan mo o lilipat yan, ka na? May mga sitwasyon naman ganito. Mag-asawa, bagong kasal, nakikitira sa biyanan. May mga konting conflict. May mga pagkakataon, kitira ba ako? Pag hindi ako nakatira, gastos ang mahal. Dito, libre.
pero may konting problema. Oh. Pero libre. Pero, minsan nahihirapan po kayo sa mga sitwasyon ganyan. Doon sa anak mo nagbubulak-bulak. Nag-aaral, hindi naman nag-aaral. Sabi mo, naku, mag-aaralin ko pa ba to o hindi na lang? Diba? So, napakarami pong dapat talagang desisyonan kung lalaban o babawi. At dahil dito, ang dahil po taong litong-lito at kadalasan, hindi na nila talaga alam ang gagawin. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano dapat gawin para malaman kung dapat pa bang lumaban or dapat na bang bumawi. So, makinig po kayo mabuti. May 5 step po kami share po sa inyo na napaka-importanting maunawaan nyo dahil ito po ay baka makatulong sa inyo para malaman kung babawi na ba o lalaban pa sa buhay. Step number 1, look back why you started. So, unang-una po, look back. Kumbaga, balikan mo ang dahilan bakit ka ba nagsimula? So, hindi po namin alam kung ano yung sitwasyon nyo. So, yung sitwasyon nyo ang magdidetermina ng sagot sa tanong namin o sa sinasabi namin sa inyo. Look back, bakit ka ba nagsimula? Ano man yan? Ba't ka ba nag-OFW? Look back, ba't ka ba nagpakasal? Look back, ba't ka ba nag-aral? Look back, ba't ka ba lumipat ng trabaho? Look back. So, hindi po namin alam. Ang makakaalam lang dyan ay kayo. Halimbawa, ang sagot mo, look back. Tama. Ito kasi yung pinangarap ko sa buhay noon. Yeah, for example, nag-aaral ka, gusto maging doktor. Oo. Medyo mahirap na. Napakahirap mag-aaral pa ng doktor. Ngayon ko lang na-realize yung hirap pala nito. So, kung nandiyan ka na sa panahon, parang nanghihirap ka lang. So, tawagin mo, stop. Look back. Bakit nga ba ako nag-doktor? Ano kaya mga sagot? Ba't kaya maging doktor? Ito ay legacy ng aming pamilya. Kaya, ito ay matagal ko ng pangarap ng bata. Gusto ko paglaki ko, gagayahin ko nanay ko. So, ano ba? Kaya, gusto ko makatulong sa iba. Abasin niyo po, may dahilan ka bakit mo sinimulan yung ginagawa mo ngayon na ngayon gusto mo na itigil o parang gusto mo ituloy, hindi mo alam. So, meron kang strong purpose. May dahilan ka. Okay. O kaya, halimbawa, dun sa pag-aasawa ninyo. Ba't mo siya pinakasalan? Kasi mahal ko siya. So, ngayon po, pinakasalan mo siya, pero parang hindi na maganda yung relasyon niya. So, look back. Ba't ba siya pinakasalan? Mahal ko siya. Ang cute niya, ang bait-bait niya. So, balikan mo yung dahilan. Nung nanalangin ka, bago ka magpakasal, sigurado ka na kagustuhan ng Diyos. So, yun yung dahilan. Yung relasyon ninyo. Ba't mo pinakasalan itong babae o lalaki nito na kahit may problema kayo, pero yun yung dahilan. Nabasa niyo po, look back. Siguro po sa amin, maganda pong gabay po yan. Kami po mag-asawa, I've been married for more than 32 years, na hindi naman po perfecto pagkasama namin. May mga pagkakataon, nagkakaproblema kami. Ang ganda po sa amin yung look back. Look back po, every time magkakaproblema, we look back. Ba't ba kami nagpakasal? At every time maalala po namin, ba't kami nagpakasal? Alam niyo po, laban. Ang sagot po namin, laban, kasi maganda po yung dahilan namin, ba't kami nagsimula. At dahil nababalikan po namin, laban. Yes. Kaya napaka-importante po nung look back. Alimbawa, doon naman sa negosyo, di ba? Balikan mo, bakit ka ba pumasok sa negosyo? For example, nanginegosyo ngayon. Parang gusto mo nang itigil, pero gusto mo pang ilaban. So, kung nandiyan ka sa sitwasyon, balik. Sigurado kami, may dahilan ka, ba't ka nagsimula ng negosyo niyan? Tama. Alamin mo, balikan mo. Alam mo yung iba, sinabi ko to sa nanay at tatay bago siya namatay. Diba? Na magne-negosyo ako. Nangako ako, talagang ito ang gusto ko. O kaya, gusto ko lang kumita ng pera. Ayan, may mga ganun po. Ibig sabihin gusto ko lang magkaroon ng dagdag na pagkakita. At the end of the day, you know the reason ba't ka nagsimula. Yung iba, wala lang. Trip ko lang, sinubukan ko lang, uso lang, kaya ginawa ko. Masan niyo po, napaka-importante po ng sasagot nyo sa tanong na to kasi magdidetermine na to ng susunod nyo gagawin. Ang mas malabo, hindi ko alam. Ba't mo sinimulan? Hindi ko alam. Naku, problema po yan pag yan ang sagot nyo. Ikaw, balikan natin. Ikaw ngayon, kasi po, ikaw importante. Ano ba ang dahilan, bakit ka nagsimula, na ngayon parang gusto mo nang itigil o ituloy? Ikaw lang ang makaalam nun. At ang sagot mo na sa dyan, ang makakatulong sa'yo kung titigil ka na yun. For example, sagot niya, wala lang, nasama lang sa uso. Pag ganun sagot niya, suggestion namin, tigil mo na yan. Yes. Kasi hindi maganda yung dahilan mo. Pero kung maganda yung dahilan mo, pupunta tayo sa number 2.
mamaya. For now, wag mong kakalimutan ba't ka nagsimula. Tandaan mo to ha, when you feel like quitting, think why you started. Ano man ang iyong dahilan, ikaw lamang ang tunay na nakakaalam kung bakit ka nagsimula. Kaya, ang dapat mong sagutin, ang tanong na ito, sa palagay mo, tama ba o mali ang iyong dahilan nung ikaw ay nagsimula? Sige, pag-isipan mo. Kung tama ang dahilan, ba't ka nagsimula? Ituloy mo. Kung mali ang dahilan, ba't ka nagsimula? Itigil mo na. Itigil mo na. Oo. So, ito pa lang alam mo na gagawin mo di ba? Kung tama, sumulong ka. Kung mali, umurong ka na. Kasi totoo lang po, minsan, may mga ginagawa tayo sa buhay, nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Aveline Garcia, patuloy tayo sa ating segment na Itanong Mo Lang. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para malaman kung dapat bang lumaban o dapat nang bumawi sa ating episode na To Quit or Not to Quit. Okay. Review tayo ha. Number 1, look back why you started. When you feel like quitting, think about why you started. Alam niyo po yung sagot sa tanong na, bakit ka ba nagsimula? Makakatulong po ito para gabayan ka kung lalaban ka pa o susuko ka na. Pag binalikan mo yung dahilan at tingin mong mali, malamang sumuko ka na. Pero pag binalikan mo yung dahilan at talagang maganda dahilan mo, baka dapat dumaban ka Kaya pa. dapat matibay ang iyong why. Yan. Yung bang may strong why ka talaga. So kung nando ka sa tingin mong tama yung dahilan mo, step number 2 gagawin mo. Yes. Number 2, look now. Yan. Why you want to stop. Ayan, so napaka-importante po Oo. Nandito ka na ngayon, dati look back, ba't ka nagsimula? Alam mo na, ngayon, look now. Bakit mo ba gustong tumigil? Ba't ka ba naguguluminahan ngayon? Bakit parang gusto mo nang sumuko, pero gusto pang tumuloy? So alamin mo ang dahilan kung ano yung bumabagabag sa inyong damdamin. Kumbaga, tama ang iyong dahilan kung bakit ka nagsimula. Ang kailangan nating alamin kung bakit parang gusto mo nang sumuko ngayon. Sabi ko, bakit ka nababagabag? Ba't para bang gusto mo nang sumuko, pero gustong pang... Ano yung dahilan? At again, iba-iba ang dahilan bakit gustong sumuko ang tao. Ikaw lang nakakalam nun. Ilan sa mga dahilan ay yung mga sumusunod. Ito, makinig po kayo, ha? Baka, Una. ito, tingnan mo, ha? Hindi namin alam yung dahilan mo, pero meron kaming mga normally dahilan bakit sumuko ang tao. Number 1. Pagod ka na. Ayan. Kadalasan po, napakaraming tao gustong sumuko dahil pagod na. At dahil pagod na, ayoko na, suko na ako. Yan. Kung ito ang dahilan mo, ito naman ang payo namin sa iyo. Kapag pagod, huwag sumuko. Huwag magreklamo, huwag magalit, magpahinga. Yeah. Kasi pagod ka lang. Yan. So, ang punto ko po, kung ang tingin yung pagod ka lang, hindi pagsuko o to quit ang dapat mo gawin. Pahinga ka lang. Nagkakaintindihan tayo? Baka pag na-recharge ka, okay ka na. Kung minsan pahinga ka, day off ka na sa araw, o day off ka na matagal-tagal, 3 days. Kung minsan, baka pwede ka mag-day off ng 1 week. Kung minsan po, pag na-rejuvenate, sabi nga ni Ma'am Aveline, bigla, okay na ako. Kung pagod ang dahilan, pahinga ang solusyon, hindi pagsuko. Kaya lang may iba dahilan. Oo, parang walang nangyayari. Kaya ito naman yung gusto ko lang sumuko, bakit 2 years na walang nangyayari, kaya ayoko. Yan, iba, hindi pagod. Kaya pa niya, pero yung sitwasyon para namang walang asenso. Ang tagal ko na dito, ganito pa rin. Pag ganyan ang sitwasyon, ano payo natin? Ito naman ang payo natin. No? Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yeah, Diyos po nagsabi niya, kung sa tingin na parang walang nangyayari, tuloy mo lang. Kung tingin mong tamay dahilan mo, tama na may ginagawa mo, tuloy mo lang. Kasi kuminsan, may mga pagkakataong medyo mahaba-haba yung pagtatanim bago umani. So, tuloy mo lang yon sa takdang panahon, aani ka. Ang ganda na sinabi mong pagtatanim Kasi, minsan, nagtanim ka ng buto ng mangga. Gusto mo magbunga na after 3 days. Hindi po, 10 years po para magbunga mangga. Yung tinanim mo, kung munggo, baka pwede pa. 3 months po, pwede ang munggo. So, depende. Kaya napaka-importante po, depende, alamin mo, normally ba, pag ganitong negosyo, gano'ng katagal, aralin mo, ganito nangyayari. So, pwede nyo pong gawin yung bagay na yan. Pangatlong dahilan kung bakit sumusuko ang tao, di ba? Kasi pangit yung nangyayari. Yung pangalawa, parang walang pagbabago. Ito, dahilan na to, pangit
pangit talaga nangyayari. O kung itong dahilan mo, ito naman ang payo namin sa'yo. What you sow, you will reap. Tandaan mo na kung ano man ang itinanim natin, yun din ang ating Baka yun naman po. Baka tama'y dahilan mo. Tama naman talaga. Oh. Mali lang yung ginagawa mo. Kakaintindihan. So, dapat mong aralin yung ginagawa mo. May mali ba rito? Dapat ba ako baguhin? Pwede ba ako magtanong? Pwede ba ako magpa-counsel? Pwede ba ako mag-aral? Baka mali. Baka pag tinama mo na yung ginagawa mo, baka gumanda na ang mga pangyayari. Yun po ibig sabihin Kaya namin. nga, if you want things to get better, you need to get better. Kung palagay mong pangit ang nangyayari, baka naman pangit yung ginagawa mo. Baka kailangan may baguhin ka. Kaya kung gusto mong gumanda ang ginagawa mo, gusto mong gumanda yung pangyayari, dapat pagandahin mo rin yung ginagawa mo. Ano yung mga sample natin? Example, kung yung sa mag-asawa, di ba? Kung gusto mong mahalin ka ng asawa mo, mahalin mo rin siya. Huwag mong hintayin na siya ang magsimula. Dapat ikaw. Kasi commission hindi naman ako minamahal ng asawa mo. Asawa ko, tanong, minamahal mo ba siya? So, hindi naman niya ako minamahal. Ikaw ang magsimula. Baka mahalin ka rin. So, yun po ibig sabihin, may dapat kang baguhin para magbago yung pangyayari. Baka may ginagawa kang hindi niya nagugustuhan. Baka kailangan mo na yung tigilan. So, diba? two things yan, at tawag po dyan, sin of commission at sin of omission. Ano yung sin of commission? May nagagawa kang mali na hindi mo dapat gawin. Tigil mo na yan. Sin of omission. May dapat kang gawin na hindi mo ginagawa. Kaya nasisira ang yung pagsasama, ang yung negosyo, ang yung trabaho. So, alamin nyo po yun, then solusyonan nyo. Baka magbago ang pangyayari. Kung hindi mo naman alam kung bakit pangit ang nangyayari, baka kailangan mong tanungin sa kanya kung anong dapat mong gawin. Yan. Tanungin mo yung mismo sa mo, ano ba problema ko? Kung trabaho naman, tanungin mo sa boss mo, boss, ba't parang hindi ako napopromote? Ano ba'y problema ko? Ano ba'y dapat ko itama? Ano ba'y dapat ko baguhin? Importante po yun. Kasi po, mabibigyan ka ng gabay ng taong pinoproblema mo. Oo. At malalaman mo, specifically, ay, ito pala dapat kong gawin. At kung nahihirapan ka pa rin, baka kailangan mo nang humingi ng tulong sa iba. Diba? Kung ang problema mo ay relasyon, punta ka sa counselor, relationship expert. Diba? Kung ang problema mo ay career, pumunta ka sa career counselor. Kung problema mo ay pera, baka pwede sa financial consultant or counselor. Yan po isang bagay na tinuturo namin. Baka naman kailangan mo lang ng gabay ng ibang tao sa problemang pinagdadaanan mo. Para kung may sakit ka physically, di ba, tumatawag ka ng doktor. At kasi yung doktor kasi may specialization sa physical sickness. Ganon din po, kung meron kang emotional sickness, may emotional doctor. Kung meron kang financial sickness, may financial doctor. May career sickness ka, may career doctor. Try magpa-counsel, matutulungan ka niya. Correct. Number 4. Baka ito naman dahilan. Parang hindi ko na kaya. Para yatang di ko kaya. Kasi dumarating ka sa pundong, di ko na kaya. Suko na ako, ubos na ang utak, ubos na ang aking lakas, wala na. Kung itong dahilan mo, ito naman ang payo ng Diyos, ha? No temptation has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. So, kumbaga, walang temptasyon na hindi mo mapaglalagpasan. Ang payo po namin, tuloy mo lang. Kaya mo yan. Kaya, ibig sabihin po, ano man ang kinalalagyan mo ngayon, kaya mo yan. Dahil sabat ko ng Diyos yun, gagawa siya ng paraan na makaalis ka sa sitwasyon mo yan, na kayanin mo yung problema mo yan. Tignan, di po kami nagsabi yan. Diyos po, kaya mo yan. Dapat lang maniwala ka. Yan. So yun po, napaka-importanteng tandaan nyo. Ano man ang dahilan, alamin, solusyonan. Mamaya sa ating pagbabalik, itutuloy pa natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment ng napakagandang topic. Ano-ano ang dapat gawin para malaman kung dapat pang lumaban o dapat nang bumawi. Sa ating episode na To quit or not to quit. Review. Number 1. Okay, number 1. Naku, para malaman mo kung uurong o susulong.
look back why you started. When you feel like quitting, think about why you started. Makakatulong po sa inyo ito. Oo. Number 2, look now why you want to stop. Alamin mo ano ba ang mga dahilan bakit parang gusto mo nang tumigil. Pag nalaman mo, malalaman mo kung susuko ka na o lalaban ka Oo, pa. kung pagod ka lang, magpahinga ka, diba? Number 3. Number 3, look forward. Ayan. What will happen if you stop or continue? Kumbaga, alamin mo kung ano mangyayari sa buhay mo sa hinaharap kung sakaling ikaw ay babawi o lalaban. Ano man ang sitwasyon mo, look forward. Ano na ngayon? Oo. Pag bumawi ako, ito. Pag lumaban ako, ito. Ikaw nakakaalam nun. So, analyze mo. Kung nahihirapan ka, analyze on your own. Again, humingi ka ng tulong na babasa ng kinabukasan mo. Kasi yun po ang gusto niya mabago. Maayos yung kinabukasan eh. Yes. So, look forward. What can happen kung babawi ka o lalaban ka? Kasi laging may consequences, Yes. di ba? May consequences yung actions mo. So before you act, make sure you're prepared for them. Handa ka na ba sa pwedeng mangyari kung babawi o lalaban ka? Napag-isipan mo na bang mabuti yung epekto nito sa buhay mo at sa mahal mo sa buhay? Yeah. So, napaka-important. Huwag po kayong maggagawa ng desisyon ng bara-bara-bay, yung spur of the moment. Hindi po. Itong desisyon na to kung babawi o lalaban, pag-isipan mong mabuti kasi napakalaki po ng nakataya dito. Hindi lang ikaw ang maapektuhan. Oo. Napakaraming tao. Kaya nga po talaga, look forward. Ibig sabihin po, hindi pa nangyayari, pinag-iisipan mo na yung pwede mangyari. Na-simulate mo na. Look forward. Okay? Kasi kung babawi ka, para isipin mo, sayang naman yung sinimulan mo o pinaghirapan mo. Walang kinapuntahan, Yes. 'di ba? Baka naman hindi mo kailangan bumawi. Baka dapat may baguhin ka lang o kung minsan kailangan lang may konting minor adjustment, 'di ba? Pwede mo ituloy yung laban. Yun po siya sabi namin. So, pag nag-look forward ka, ito mangyayari, parang hindi ko yata gusto yun. So, pwede ko ituloy. Baka may dapat use it. So, look forward. Ay, naku, pangit talaga pa rin talaga mangyayari. Ito talaga mangyayari. Pangit talaga. Baka kailangan ko ng bumawi. Kakaintindihan mo tayo. That's the purpose of look forward. At ang suggestion ko nga po, do not get married. Do not do it on your own. Maghanap kayong kasama. Pwedeng yung asawa nyo, nanay nyo, an expert, a consultant, an advisor, somebody who can look forward with you na may objective mind, objective sight, na mabigyan kayo ng magandang counsel kung lalaban kayo o babawi kasi malaki po ang nakataya sa desisyon gagawin. Parang sa relasyon, di ba? Kung lalaban ka, dapat meron kang babaguhin. Dahil kung wala, malamang pareho pa rin ang resulta. Yes, so yun. Kaya nga, kung nagdesisyon kang lumaban, dapat may babaguhin. Pero kasama siya mga bilin, kung wala ka dapat baguhin, naku, baka dapat sumuko ka na. Napaka-importante po na. Kasi stupidity, di ba? Definition is doing the same thing over and over again but expecting different results. Hindi ka naman pwedeng mag-expect ng ibang resulta kung pareho rin ang ginagawa mo over and over again. Ang punto ko ng mga bilin is this, kung balak mong lumaban at wala ka namang balak baguhin, baka mas maganda, bumawi ka na lang. Kasi malamang pangit din ang kinabukasan. Pero kung nagdesisyon kang lumaban, hanapin mo, ibabaguhin mo. Baka naman minor adjustment. We've seen that po. May mga negosyo, trabaho, career, relasyon. Minor adjustment lang po, gumanda po yung sitwasyon. Pero kung pag-aaralan mo mabuti yung sitwasyon, malalaman mo ang tunay na problema at malamang malalaman mo kung ano ang dapat mong ayusin. Napakaganda po nun. Kaya kailangan po, look forward, alamin ang pwedeng alamin. Naku, baka tunay, gumanda pa. At isang magandang paraan para malaman mo ang dapat mong baguhin, magpatulong ka na sa iba. Yan palagi, ulit-ulit po namin sinasabi. Kasi kung minsan, kapag masyado tayong involved sa problema, hindi natin nakikita lahat ng pangyayari. Yes. Pero, kung hingi tayo ng tulong sa mga taong experience at successful advisor and consultant na sanay, bihasa, nag-aral, paano tumulong sa iba, baka matulungan ka. Kasi di ba parang nasa forest lang yan di ba? Hindi mo makita yung forest kung nakatutok ka lang sa puno.
Yung consultant po, kung minsan kayang tumingin sa forest. Oo. So, importante po yun. Kaya kung makakuha ng taong magbibigay ng tulong, libre. Very good. Okay yan. Pero kung wala, pwede kang gumastos dahil malaki naman ang maitutulong nito sa'yo. Totoo po, kung minsan po, yung gagastos ka ng, para sa doktor, gumastos ka, pero naayos sa kalusugan mo, ganun din po kumisan sa ating mga career problem, relational problem, financial problem, kumisan gumastos tayo ng konti, pero yung tulong po sa buhay natin, ang laki. Please do that. Number 4, look up and ask God for His will. Ayan. Tumingin ka na sa langit. Kumisan, kahit ginawa mo na tong look forward, guluminahan ka pa rin, lito ka pa rin. Ito gawin mo, put your hands together, tingin sa langit, Lord, di ko na po alam ang gagawin ko, pero alam ko po, alam nyo yung dapat ko gawin. Pwede po ba, Panginoon, tulungan mo ko kung ano ang dapat ko gawin? Kasi madalas, kaya tayo nalilito sa buhay, hindi natin alam ang gagawin natin dahil wala tayong gabay galing sa pinakamagaling na gumawa ng desisyon. That's the reason why we ask you to pray. Especially if you're coming up with a big decision to quit or not to quit, to marry or not to marry. That's a big decision. Oo. You need somebody who's big, who understand your problem and who can see the future. Sabi natin ngayon na look forward. Pwede tayo manghula na kinabukasan. Si Lord, alam ang kinabukasan. Kaya kung sumpay ito kasi, kung minsan mas pinakikinggan pa natin yung ating isip. Na madalas tayo pinapahamak, di ba? Yung mga worries natin, yung akala nating maganda, pangit pala. Totoo po yan. Yung, actually, kung minsan, kaya ka nandiyan sa sitwasyon mo ngayon, ginamitan mo ng isip. Okay? Puso. Yung iba, puso naman Oo. ang pinakikinggan. Ang problema, ilang beses ka na bang pinahamak ng pakiramdam mo na yung akala mong mahal ka, hindi pala. Yung akala mong mahal mo, hindi pala. Kaya nga po, napaka-importante, lalo na po sa pag-ibig at relasyon, pag-aasawa, sama niyo po ang Diyos kasi po ang Diyos, alam niya kung sino'y babae o lalaking sapat para sa iyo, na tunay na tutulong sa iyo para gumanda ang buhay mo at buhay niya. Hindi mo alam yun, tayo nanghuhula lang. Yung iba, mas pinahahalagahan pa nila yung sasabihin ng iba. Diba? Na ilang beses na rin nagpahamak sa'yo. Nakakalimutan na nila na merong Diyos na minsan ay hindi pa sila pinahamak. Kung minsan, nakikinig tayo sa ating kaibigan, kabarkada, na wala namang kaunawaan sa buhay. Tapos, nasisira ang buhay natin. So, hindi ko po sinasabing huwag kayong makinig, pero makinig po kayo sa mga taong may karanasan, may expertise, may training para tulungan ka. Kung minsan yung kaibigan ka, anak natin, wala silang ganong training. So, I'm not saying huwag kayo makinig, pero ingat lang, baka mabigyan kayo ng hindi magandang kapatid. Kaya sa mga taong hindi alam kung lalaban o susuko, ito po yung payo namin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Patunayan na po namin yan, na pag ginawa po natin yan, namin po yan, ginagawa namin, umaayos po yung aming landas. Number 5, look again. Kung hindi ka pa rin sigurado sa dapat mong gawin, look again. Balik-balikan mo ang ating pinag-usapan at malamang isang araw malalaman mo ang dapat mong gawin. May mga pagkakataon kasi ginawa na lahat, wala pa rin nangyari. So siguro, ano ba yung look again? Ito po, uulitin po natin ito lahat ng bagay na pinag-usapan natin para maalala nyo. Ano-ano ang dapat gawin para malaman kung dapat pang lumaman din mo buhay? Number 1, look back. Look back. Ano ba dahilan Number ba't nagsimula? 2, look now. Ano ba dahilan ba't gusto mong tumigil? Number 3, look forward. Ano mangyayari pag ikaw ay tumigil? Number 4, look up. Ano ang kaya sasabihin sa inyo ng Diyos sa balak mo gawin? And number 5, look again. Pwede mong reviewin para sigurado maging tama ang iyong desisyon. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at tunay na nakapag-unleash ng buhay ng bawat isa. Next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay magbibigay sa inyo ng buhay Unleash. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa paggagabay niyo sa amin, sa pagtuturo niyo po sa amin. Kung sakaling naguguluminahan o nalilito kami sa buhay, maraming salamat po sa aming lahat na natutunan. But higit sa lahat po, hiling po namin, sa lahat po na nalilito, gabayan niyo po sila sa tamang landas na dapat nilang punta. Gabayan mo kaming magkaroon ng buhay unleash. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 O, imbitahan nyo ha. Imbitahan niyo po yung mga mahalagang tao sa buhay niyo, mamahal niyo sa buhay, na tumutok sa programang Buhay Unleash. Magsama-sama muli tayo tuwing Sabado alas 4 ng hapon dito lang sa 92.3 True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po si Abney Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay
puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed!